Pagkatapos naming patuloy na sumisipsip ng espiritu, pakiramdam ko ay bumabagal ang bilis ng transportasyon ng gas. Sa huli, binuksan niya ang kanyang mga mata. Pag-spray ng mga bula, bigla niyang nakitang mabigat ang kanyang katawan. Lalo pang nalalanta ang mga meridian at ang katawan may problema sa lawa na ito. Sinasabi ko sa kanila kung ano ang ginagawa nila. Marahil ito ay isang pako sa isang alamat. Ang dahilan ay hindi dapat sisihin. Sa bibig ay walang katapusang spray ng mga bula, alam kong may problema. Hindi ito maaaring i-reabsorb. Bukod dito, alam niya ang hindi simpleng punto. Maaaring linlangin ang kanyang espiritu at ang kanyang damdamin, dapat mayroong isang hindi banal na lugar. Nagdadala siya ng gas. Direktang hiwalay sa lawa ng bumubuo ng vacuum state, putulin ang pakikipag-ugnay sa lawa. Ngayon sa wakas nahanap ko na ang problema. Ang mga bansang kanyang ibinukod. Bumuo ng napakaliit na agos ng tubig. Parang bumubuhos sa damage room. Mahulog sa isang vacuum state space, patuloy tayong tumutuon sa tamang tao. Biglang lumiit ang kanyang mga pupil, nakataas ang kanyang mga kamay. Huminto ng walang kahit isang punto. Pumasok ang kia-osmotic forces, bumubuo ng isang maliit na agos na gumagalaw. Lumawak ang kanyang kamalayan. Sa tubig na ito, mas mahaba ang mga kulubot sa noo ang kanyang dakilang espiritu. Walang problema. Ito ay impossible. Tinulungan ako ng matanda na makita ang nangyari dito. Ngayon lang bumubuhos ang katawan ko. Bumibigat na. Pahirap ng pahirap ang transportasyon ng gas. Sa ngayon, mangyaring tumulong. Itinuturo ng daliri ang tubig sa loob sa ilalim ng pagkamangha na hulog sa kamay ng Koreano. Si Nanay ni Gao Han, sira ng isang North Korean celestial bar ang espada, ay walang pakialam na sumipsip ng kristal ang kanyang katawan pagkatapos ng pagsasanay. Bilang transparent hangga ni maaari, kung hindi natin pupunan ang kristal, maaari itong gumuho. Si Gao Han ay napaka-curious at nasasabik na sabihin even objects na hindi mo na-analyze ra sa kabaligtaran. Gusto kong tumingin ng kaunti. Ipinanganak siya para lumaban. Isang maliit na batis ang lumitaw sa kanyang harapan. Ito ay walang pinagkaiba sa normal na tubig. Direktang inabot ni Gao Han ang kanyang daliri, siya ang liwanag ng kaluluwa. Hindi ako natatakot na may problema. Ang mga daliri ay direktang nagbabago sa liwanag ng espiritu. Diffuse sa hydrosphere, pag-aralan ang enerhiya sa loob nito. At napakabilis, nagpakita siya bilang isang halimaw. Sabi ni Frown, very normal is normal water, walang deformities, tumatawa at tumatawa, sabi niya. Bumibigat na ang katawan ko. Ang tubig na ito ay ganap na hindi normal. Dapat may kung ano sa loob. Bigla siyang may naisip at bumulong. Siguro dahil maliit lang. Kaya hindi natin magagamit ang ating kaluluwa sa anumang paraan. Pagsusuri ng rasabi ni Gao Han, walang posibilidad kung palabnawin mo ito sa antas na ito, maaari mong hilahin ang iyong katawan pababa. Iyon ay dapat na isang bagay na lubhang kabalintunaan. Nang matapos siyang magsalita, bigla na lang daw siyang may iniisip. Nataranta na sabi, baka meron mga pagkakaiba-iba malapit sa primordial na elemento, o ito ay ang primordial na elemento. Ang dami niyang iniisip. Gulat na sabi, kung ganoon ang kaso, malinaw ang paliwanag. Dahil ang orihinal ay ang primordial element. Kaya iling sa tubig, wala kaming paraan para maramdaman sira. Gamit ang kapangyarihan ng primordial element. Kahit na palabnawin mo ito ng 100,000 beses. Sa ilalim ng mga pangyayari ng labis na pagsuso, ipinanganak pa rin ang napakalakas na epekto. Sa tingin ko ito ay malamang na 8 paghahati 1-0. Ang primordial na elemento ay hindi siguro din ito ay tulad ng 3 magagandang elemento sa ating katawan. Papalapit lang sa original. Hindi ko alam kung aling metamorphosis ang nasa water element. Ang Lao Tzu ay nangangailangan ng isang elemental na pagbabago, hindi ako makapaniwalang may nagdala nito. Mas direkta sa aking katawan. Tumawa siya at sinabing ang hangin ay madalas na hangin. Sabi ni Gao Han, ang maliit na elemento ng enerhiya. Kasama ang kaharian ng tubig sa kaharian ng langit, ito ay napakakalat. Parang asin na umaalis sa dagat. Kung hindi, kahit na mas malakas ka. Ito ay ibinuhos sa katawan. Maya-maya ay tapos na. Pumayag si Lina tumango. Kahit na ito ay ang phoenix ng apoy. O Thai Guangfeng kung hindi niya sinanay.
Kung pakakawalan ng kalaban sira kahit na makakuha siya ng kaunti, mamamatay siya. Tumawa siya at sinabi sa akin kung ano ang gagawin ngayon. Ang mga elemento ang kapangyarihan ni Kia ay natunaw sa espiritu. Ay sinipsip sa aming gansilyo, pinandilatan siya ng opisyal. Hindi ko rin alam kung paano. Ang ganitong sitwasyon ay hindi ko pa nakikita. Hindi ko alam kung sino ang nag-ayos ng ganyan. Labis na kabuktutan, ikaw mismo ay nagdarasal para sa maraming pagpapala. Nang matapos ay pumikit siya ng diretsyo. Patuloy na sumipsip ng kristal. Hindi ko pinansin ang dahilan. Ang kimika ay hindi nangangahulugang gas. Sinigawan siya ng judge ng isang salita. Hindi rin. Siya nakakaabala. Direktang pagkawala nagdurusa sa transportasyon ng gas ngayon ay nasa void state zone, may maliit na agos ng tubig na bumubuhos. Bagaman napakakaunti, ang espiritu ay sagana, parami ng parami ang unti-unting nagtatagpo, kawawa naman. Napabuntong hininga si Tay Van Pepper dahil kung ano ang pumapasok sa bibig ay ang problema. Kung malalaman mo mamaya, mabuti. Ay medyo mas mababa kaysa sa isang pambihirang tagumpay sa martial arts, 8 star ngayon, alam ko na may problema. Kahit mamatay ka, hindi mo maabsorb. Sa ilang maikling oras siya ay sumisipsip ng sapat na espiritu upang masira ang isang kristal. Ang espiritu sa lawa ay patuloy na bumababa, ito ay isang primordial drop lamang. Ngunit sumipsip siya ng higit sa kalahati. Kung hindi mo gagamitin ang kapangyarihan ng paglilinis at katawan ni Chai Kung, ito ay karaniwang imposible. Lumilitaw ang gayong malubhang sakit, mahabang boses ng pag-ibig ang dumating para sabihin kapag nakaka-absorb ka talaga. Direktang lumampas sa 8 bituin at makipag-usap sa ibang pagkakataon, sinabi ng Diyos na hindi ka natatakot sa kamatayan. Sweetie, sana namatay ka na. Ang sitwasyon mo ngayon, ang pagsipsip o hindi ay pareho. Sa kabaligtaran, mayroon kaming mga hakbang. Hindi ko alam kung malinaw ba o hindi. Masayang sabi ni Lee, anong mga hakbang ang sinasabi, pag-ibig saglit. Sabihin bitawan mo ang kisem ng Middle Kingdom, ito ay humahantong sa magic sa katawan. Hydro-element ng kaagnasan, pisikal na kulay van paminta, malaking pagbabago ng takot, sinabi, ito ay humahantong sa magic sa katawan. Baliw ka at gusto mo na talaga akong patayin. Sinabi ng Diablo na ikaw ay nasa iyong katawan. Ngunit ito ay pinigilan. Sinisira ng magic ang lahat, ang Great Khan ay hindi bababa sa siyam na makalangit na gas basta bantayan mo ang parola. Hindi. Hindi nakakabahala na papasukin ang multo. Maliban doon, marahil ay gumagamit ng mga mahiwagang kapangyarihan na hindi mahuhulaan sa iyo rin. Ngunit ang kaunti nito ay sapat na para ilagay mo ang iyong mga ngipin. Ang kapangyarihan ng espiritu sa Van Hien, kahit na higit sa siyam celestial empires na may magic, ngunit ito ay masyadong kalat. Sa pangkalahatan, walang paraan upang ibukod ang elemento. Nakakaistorbo sa personal, patuloy ang love-long sitwasyon sa lawa katawan mo. Ito ay hindi isang hakbang na pamamaraan o ese. Ito ay humahantong sa magic sa katawan. Lubos na may kakayahang magsanay sa katawan upang maabot ang huling antas na ito. At kahit na hindi mahugasan ng mahika ang elemento, kung makakalusot ka sa walang hanggang Kim, gamitin ang kapangyarihan ni Kim. Maaari mong ilabas ang elemento sa katawan. Hindi rin pwedeng maabsorb ito. Nakakaantig din ang dahilan ng pakikinig. Tama si Love Long. Ngunit ang mahika ay pumapasok sa katawan. 1-0 bahagi mapanganib na kahihinatnan, kung hindi maganda ang kontrol, malaki ang posibilidad na mag-import ng mga multo. Ipinanganak ang isang multo, kung saan papasok sa multo wala kang mapupuntahan. Kung hindi, patuloy na hinihigop ang espiritu tulad nito. Direktang tagumpay sa martial arts, 8 star, ito ay sumisipsip ng magic sayo. Pagkatapos ng Love Long, ipikit mo ang iyong mga mata at magpatuloy sa pagsasanay. Naiintindihan din ang dahilan. Walang mas mahusay na solusyon. Ang mga puwersang hydro-elemental ay parang mga talamak na lason, unti-unting lumalakas ang kanyang katawan. Mag-isip ng malinaw upang mabawi ang enerhiya sa paligid ng katawan, agad na nawawala ang vacuum state, tinakpan siya ng lawa. Patuloy ang desisyon ng korte. Lumilikha ng circuit ang development ra, walang tigil na espiritual na pagsipsip, 8 yugto ng eksena sa martial arts ng Chino. Lumilipas ang panahon, ang espiritu sa lawa ay nagiging mas marupok bago ang pinakamarahas na paghahanda ng mga glass vase.
Madalas samahan ng Thufeng patuloy na magbuhos ng isang maliit na ugat ng mineral. Ito ay isang matagumpay na pagsasanay. Unti-unting kumukupas ang likod. Ngunit ang espiritu ay kamangha-mangha. Kung may ibang namatay ng maaga, hulaan mo siguro 8 eksena ng realidad. Tahimik na sumigaw si Van Pepper. Sa loob ng 1 oras nasira ang kapayapaan. Pinipigilan ng puwersa ang pagluwag ng buong katawan. Ito ay tulad ng agad na pagpapanumbalik ng normal. Ngunit mabilis na lumala. Lumabas ang hari. 5 daliri upang gumawa ng desisyon na mangunot ng ilan. May kampana doon. At pagkatapos ay ang tunog boom sa tubig. Direktang mag-post ng vacuum area. Maliit na kampana na kasing laki ng kamao. Unti-unting lumitaw mula sa kanyang gansilyo. Ang buhok ay hindi lumilipad pataas at lumilipad sa itaas ng tuktok ng ulo. Itong tila kinatatakutang lawa ng China. Ang kalmadong ilalim ng tubig ay nagiging marahas. Isang malaking layer ng alon ang ipinanganak. Magsimula tayo sa pag-ibig. Gagawin ko ang lahat para protektahan ang iyong kaluluwa. Kung tapos na ang lahat, tapos na ang lahat. Nang umalis ang emperador, ang pressure na magic ay agad na nakalantad. Inilalabas ng Crazy Erin ang mga lugar sa katawan direkta sa mga meridian na may katawan. Force corrosion. Lahat ang balat ay lumilitaw na itim sa oras na ito. Siyempre, lumilitaw ang bawat tanda ng halimaw. Sa tuwing lilitaw sila, ang magic sa tao ay mas malakas kaysa sa bahagi agawin nito ang buong katawan niya. Itong isa pagkakalog ni Livan. Panik na tingin sa mga itim na bulaklak sa katawan. Ang matinding pagdurusa ay nagdudulot ng takot sa pagsasalita. Pakitingnan kung normal ang katawan ko. Love, mahabang bass boses. Hindi normal. Ano ang 7 bar na pagsasalita ay hindi normal. Huwag mo akong saktan hanggang mamatay. Anong nangyayari dito? Pakiramdam ko ay sinusuportahan ng mga librong ito ang isa-ti-isa. Bumubuo ng mga kakaibang impresyon na nagmumula sa bawat palapag, ngunit ito ay purong puwersa. Parang kaya nilang mag-self-seal. Ang mahabang pag-ibig ay nakakaramdam din ng sakit ng ulo na nahihiyang sabihin ang ganitong sitwasyon ay hindi pa natin nakikita. Ito ba ang magic sa multo? At iba ang ibang magic? Ang galit na sabi ni Lee. Akala ko naiintindihan mo ng husto. Ang fuck na pinatay mo. Sinusubukan ko lang itong lunukin ngayon. Ang kanyang loob ay tumaas sa isang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan. Nagsimulang magtiyaga hanggang dulo, hindi nawawala ang espiritu ng dagat, kaya hindi naman big deal. Mas pinahabang magic, unti-unti din dramatic corrosion, hydroelement sa mga tao. 2 kamay niya ang nagsagawa ng magic show. Lumilitaw ang isang dilaw na bulaklak sa dagat. Puno ng lakas. Dissipate ang aura ng magandang kapalaran. Nagniningning bilang isang napakapayapa na templo. Napakabilis na lumilitaw ang buong labas ng katawan. Nalaman ng pulis na kahit may baril siya, madali din itong masira. Ang maitim na hangin ay umaabot pa rin sa liig. Pagkatapos, ang mga tagaytay na nakatakip sa pisngi ni Len ay tumalsik hanggang sa kanyang noo. Biglang bumukas ang sinaunang templo. Namatay ang liwanag sa mga mata. Isang maluwalhating karapatan ng liwanag na sumikat, bumubuo ng isang singsing ng mga karayom sa paligid ng celestial. Ay protektahan ang radyo sa isip, paghiwalayin ang magic sa labas. Love, mahabang nakakatakot na mukha nakatingin sa buong katawan ng Van Pepper. Maliban sa iyo, lahat ng ito ay makapal na mahika. Halatang ghost image ito. Itinago niya ang takot sa kanyang puso. Mukhang nagtagumpay. Walang ese ang bata. Ilang beses ko siyang tinanong nang hindi nagsasalita. Tahimik pa rin. Bigla niyang itinaas ang kanyang mga kamay. Gamitin ang monster neck movement. Ang dark magic gas ay dahan-dahang namuo sa ilalim ng kanyang hand seal. Maaliwalas lang stitching, hitsura, press-covered black love long sutra. Sabi, ito ang gusto mong gawin. Natakot siyang malaman. 2 kamay ng katwiran. Sinira ni Van ang pamamaraan. Pindutin ng direkta ang sinaunang die celestial item. Sinasabi sa iyo ng dragon kung ano ang iyong ginagawa. Ihinto ang mga kamay. Nagmamadali siyang tumakas. Naging sumisigaw na mahabang pag-ibig nakapirma sa kamay ni Van Dien, pero huli na sa mukha ni Van Pepper ay lumitaw ang halimaw ng ngiti. Biglang tumuturo ang dilaw na presyon sa sinaunang celestial item ng Thailand. Nahulog ang itim na text. Isang sinag ng Venus na lumalabas mula sa sinaunang die celestial eye. Parang namumulaklak si Kim Ho. Napakalakas ng aura shoot out. Maiwasan ang itim na hangin na binti. Ang tunog ng takot sa kanyang bibig nang mabilis na umatras ang itim sa mukha pababa sa leg. Sumigaw ang panic dragon.
Kung titignan mo ang kasalukuyang kalagayan ng Sansinukob, ipinanganak sa puso ng panghihinayang at ang mga panginginig ng boses ay umikot sa paligid niya ng isang bilog ng mga sutra. Anong ginagawa mo? Magsalita ka. Tumingin si T. Van Dao at sinabing wala sa ngayon. Ngayon lang, delikado. Nakatakas ang nakalock na magic. Maswerteng ulo ng multo itong tanga at gayon paman ang maling akala ay sumisira sa ating espiritual na kamalayan sa dagat. Ito ay katumbas ng halaga. Ano ang sinabi ng takot na dragon? Sa diwa ng ulo ng multo sabi ng rational na hindi ko alam. Pero parang may isip masama sa sinaunang Thai ang aking makalangit na bagay na nakatago. Dalawa ay humahantong sa elemento ng kaalaman. Konting magic lang gusto na ring masira panaginip tungkol dito. Ngayon ang elemento ng puwersa ay tinanggal. Hindi na kailangan pang gamitin ka. Patuloy na hindi kasama sa gitnang presyon, itinaas niya ang kanyang kamay para ituro ang isang daliri. Medieval sa tuktok ng ulo ay nahulog direktang mawala sa katawan. Walang katapusang nagpapalabas ng sinaunang hangin. Media presyon pababa, hindi na hadlang ang itim na bulaklak. Ito ay tungkol sa patuloy na pagbaba. Unti-unting nawala ang takot na katawan ng dragon. Ang buong bagay ay malinis. Muling inapi ng gitnang hukuman, ibinabalik ng NIE ang katahimikan ng espiritu. Sa mata ng kidlat ay votong pag-ibig. Lablong umiikot sa hangin, lumipad pabalik sa ginintuang edad, patuloy na bumalik sa diwa ng katuwiran ng paglilinang. Biglang lumabas ang kanang kamay. Lumilitaw ang isang dilaw na sinag ng puwersa sa palad ng kamay. Kagawaran ng edukasyon at kultura sa dilaw. Sa maikling panahon, ito ay napuno ng tubig. Pinalawak na lugar ng estado ng vacuum ra. Ang mga lawa na ito ay patuloy na gumagapang. Sa batang mahal mo, matagal nang lumitaw ang heterochromia, sabi ni Radyos ng pagkawasak. Sinabi ni Van Dao, salamat sa NIT zero istruktura ng primordial na elemento. Ito ang tela ng mundo. Lahat ng bagay sa universo ay umiiral sa loob. Walang paraan para masira. Ang mutant hydroelements, ginamit niya ang Diyos ng pagkawasak 1-0. Tingnan ang mga sinaunang tekstong ito. Tumigil sa pagtingin si Lovelong. Sa Central Metallographic Condensation, isang patak ng asul na tubig, ultra madilim na asul. Ito ay patuloy na gumagalaw sa gintong liwanag. Anyo ng kawalan ng katiyakan. Lovelong bass voice. Ito ay water element, sabi ni Dre Van Dao. Kung hindi tayo nagkamali ng hula, ito ay ang original na 100 pieces. Sayang naman kakaunti lang. Tingnan mo, walang sapat na ngipin. Kapag binuksan mo ang mundo ng mahika, Lovelong sinabi ng kaunti, ngunit din libo-libong kim, mahirap manalangin, itago mo. Baka pwede nilang ibenta sa magandang presyo mamaya. At ang mga lawa na ito, hindi ko alam kung pwede bang i-condense ng konti sira. Umiling siya at sinabing wala itong saysay. Sa lawa na ito, sa karamihan, mayroon lamang isang primordial drop. Napino ko ang higit sa kalahating patak. Ang natitirang tubig ay masyadong malakas. Naglalaro ang magic sa katawan mo. Ang paglalakbay na ito sa ilalim ng tubig ay hindi nawala ng kabuluhan. Pinitik niya ang kanyang kamay. Agad na binawi ang orihinal na 100 pieces sa ibaba. Diyos, itaas ang iyong ulo at tumingin sa hangin. Sa labas ng vacuum state ay isang transparent na lawa, pero hindi ko makita ang langit. Ito ay hindi isang pagbabawal. Ito ay ipinagbabawal na hangin. Kung gusto mong masira, maaari ka lamang gumamit ng puwersa. Malamig ang mga mata ni Van Pepper, nakabukas ang kanang kamay. Isang Korean air condensed sa palad ng kamay. Ang mga malamig na sandata ay gustong sirain. Huwag lumipad palabas, matandang lalaki, tingnan ko. Bituin sa North Korea ang iyong espada ay nagpanday ng 9 na yugto ng buhay. Nag-generalize si Van ng isang oras. Sa wakas ang hangin sa kamay condensed sa isang aura. Isang malamig na afterglow na nagmumula sa exoplanet North Korean sword sa kamay. Ang North Korean sword ay lumitaw. Nagsisimula kaagad ang lawa. Ang 4-side water wave ay nagsisimula sa hindi mapakali na paggalaw ng Fe sa pamamagitan ng condensed lake sa kalangitan. Nagsisimula na itong mag-condense. This moment sa labas ng lawa, ilang oras nang naghihintay ang mga tao. Hindi nagtagal ay nawala ng pasensya ang oras. Nagsisimula na itong mairita. Ano ang nangyayari? Nakatayo dito, hindi pupunta o itinaya ni Lao Tu ang kanyang buhay para manalo ng 6-pointed drum sign. Hindi ito lakad. Tumahimik ka. Kung baka ka, umakyat ka. Tingnan natin ang masamang lawa na ito.
Maraming gaw dito na parang kahoy na ulo. Kung si Lao Tzu ay isang martial artist, hindi nagtagal ay sinira ng isang kapitan ang lawa. Maaari kang tumuntong sa lugar. Alam kong hindi ako martial artist. Kaya tumahimik ka. Kung galit ka sa Kia Masters, mamamatay ka na walang lugar na ililibing. At nagsimulang magreklamo ang mga tao. Ngunit para sa napakalaking lawa sa harap namin, walang lay. Maglakas loob na gumawa ng isang hakbang, sa wakas maingat, ay hindi makayanang sabihin matagal akong nawala ng kontak. Nakulong yata siya. O lahat ba ay nagsasama-sama upang basagin ang lawa na ito? Hindi siya pinapansin ng kalaban. Ito ay tungkol sa pagbaling ng iyong ulo. Ngayon lang, sa ilalim ng hidden pool, may tumunog na bell. Iniisip ko pa rin kung mali ba ang narinig ko o hindi. Nararamdaman mo ba ito? Magsaya sa pagsasabi na ito ay totoo. Ngunit may sinabi ang Aleman. Hayaan siyang mahulog sa ilalim ng tasa. Nakasimangot ang mga paa ng Aleman sa tunog ng kampana, isang kampana na hindi ko pa narinig. Ang mga mata ng hukbo ay tumingin sa kabayo ng matanda. Ibunyag ang banal na tagapayo. Buong araw na nagtatago ng itim ang lalaking ito. Hindi ko alam kung paano siya. Higit pa sa araw na yon. Palagi akong nag-iisip ng mga paraan upang maakit ang mga taksil. Hindi rin siya nagtagumpay. Gawing hindi abangan ang mga lokal na pag-uusap para sa mga detalye. Sa ilalim ng itim na kamiseta ay may boses na umaalis. Nakarinig din ako ng tunog ng kampana. Ayun, may tumunog na bell. Siguradong nahihirapan siya sa loob. Dahan-dahan ding sabi ni Ate Rashek the hair fan said, hindi ko alam kung kailangan ko ng tulong natin o hindi. Bagamaki naririnig ang tunog ng sirang kampana, ngunit nang walang pagmamadali, walang pagkaantala, mayroong isang ritmo. Sa mukha ng Aleman ay lumitaw ang isang sinag ng kahihiyan at galit. Lahat sila martial arts. Parang hindi niya narinig ang lahat. Ito ay malinaw na hindi darating. Pula ang mukha niya. Sinabi ng kalaban, sandali. Hangga't hindi tayo nagmamadali, may nagmamadali. O tumawa si Uncle Minhai at sinabing marahil ito ay ang mga taong negosyante. Ang mga pag-uusap ng hukbo ay balintunan na sinabi, hindi ko makita kung hanggang kailan sila makakatagal. Katatapos lang. Mayroong higit sa 1-0 mga unyon ng manggagawa. Pangunahan. Sa mukha na puno ng malamig na tawa, tumatawa sa malayo, haha. Bakit ka nakatayo sa gilid ng malamig na lawa? Haha, malamig na tumawa ang mga sundalo. Nakakapagod magtago sa isang tabi. Lumabas ka na. Namula ng mahina si Lord Lin at sinabing, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng may-ari nito. Isa lang itong lawa sa harap mo. Paano natin mapipigilan ang North sa pakikipaglaban? Tono ng kalawakan, bagong buwan at mas matagal pa, sabi nila, kung dumating ang may-ari. Dapat mo ring alisin ang pagbabawal nito. Tumakas din ang lahat. Tumingala siya sa langit at sinabing, ito ay hindi malinaw kung ang may-ari kailangang harapin ang malamig na bas tulad ng sinasabi ng galit na yelo, mga mapanlinlang na gawain, tusong wika na nanlilinlang sa mga tao, isa itong trade show. Huwag matakot na pagtawanan ang mundo. Ang kulay ng mukha ni Lam ay biglang kumislap kay Han Kuang, sinasabi ng galit ang bawat salita. Kailangan ng Chuyen, maaari kang kumain ng masama, maaari kang kumain ng masama, mamatay ka. Wala kang masasabing tae. Dahil ang masasamang salita ay kayang pumatay sa buong pamilya. Ngunit ang pinakamalaking negosyo ay karangalan. Hindi maganda ang iyong karangalan. Hindi na kailangang kanselahin ng ibang tao ang iyong card. Nasira mo ang iyong kalamnan. Sa aking puso ay maingat na bumaba na may malamig na ngiti, naglakas loob ka lamang na pisilin ang malambot na rosas na prutas. Siya ay isang mahusay na bayani, siyempre. Namula si Lord Lam kaysa sa sobrang galit, seryoso ang SLA Crane, amoy mantikilya ka. Maglakas loob na ituro si Lord Lin, ikaw ang trade force. Malinaw na nakatayo kasama ang hamak ng timog, isa kang taksil. Magsabi ng maraming salita. Ipapadala muna kita sa kanluran. Sa kanyang mga mata ay kumislap si Han Kuang, ang kamatayan at samahan ng kalakalan sa lalong madaling panahon ay namumulaklak sa buong damaaga o huli, sila ay kinuha sa kanya. Sa tahimik na loob kung mas gusto kong hiramin ang pagkakataong ito, mas mabuti. Pabilisin ang proseso ng paglalaan, pag-isipan ito kapag nag-shoot out ang martial arts master. Straightforward na presyon agad na tumutok sa maingat.
Nakangiti at nagsasalita, kailangan mong makipag-usap sa presidente kung wala kang interes sa kumpanya. Huwag mo ring sisihin ang kumpanya. Hindi tayo tumatanggap ng pagmamahal. Ngayon, sisirain ko ang kalaban. Ipapadala kita sa langit. Ang dilim ng iyong hitsura ay dalisay. Nirsero din ito. Kung ikaw ang magiging nilalang sa ilalim ng aking punja, paglingkuran mo ako ng komportable. Baka mapatawad mo ako kung hindi ako mamamatay. Tapos naglakad na siya. Ang presyon ng mukha ay kailangang maputla at kumagat sa iyong mga ngipin, walang dugo sa mukha niya. Kahit na ang pakikipag-usap ay hindi karapat-dapat na pag-usapan. Itinaya niya ang kanyang buhay upang maihatid ang puwersa, dalawang salita ang sinabi niya. In the future, nagmamadali din ako. Kahit na hindi siya sanay na mag-ingat. Ngunit ang taong ito ay sumasama sa dahilan. Siyempre, unsuspecting friends, kaibigan niya ang kaibigan niya. Nagmamadali siyang tumingin sa hukbo. Deputy punong tagapagpaganap itinaas ng kalaban ang kanyang ulo at sinabing, "Oh, maganda ang panahon ngayon." Hahaha, ito ay talagang 0,000 miles cloudless, sobrang linaw kapag umiinom ka, tumatawa din si Chaimin. Bakas din sa itsura ng dalawa ang ugali. Gawin ang panloob na hinaharap Donghi, galit, hindi lamang wala na akong magagawa. Nakikita ng Diablo ang kanilang saloobin. Masikreto sa loob, sabi ng hangin sa itaas ng mga ulap, may mga presidente din ang presidente. Nakita rin ito ng lahat ngayon. Kailangang ayusin ng Pangulo ang iba. Pinsala sa ating mga interes. Asar talaga sa sukdulan, pinapalitan ko ang unyon ngayon para maalis ang taksil na ito. Kaya napakalinaw ng Pangulo tungkol sa kahulugan. Ang kilusang ito ay ang pagpapala ng aking pag-ibig. Kailangan mong maging isang mahusay na pinuno. Malayo sa landas ng kasamaan, ngayon siya ay namatay dahil siya ay naghasik ng hangin at umani ng bagyo. Tama, lahat ay maaaring magpatotoo. Kung ang hinaharap ay may hindi etikal na debate sa isip ng tao, sumasang-ayon ang isang grupo ng mga mercantile, mukhang malamig ang lahat. Pinagmamasdan ng Diyos ang saya. Nakita ng SAV Crane ang North fighting. Huwag ipasok ang iyong kamay. Tumayo sa tabi ko ang mga ngalakal. Agad na huwag magpatuloy sa pagtataka, tumatawa, humakbang pasulong. Ang mas maraming presyon ay nabubuo. Tumawa siya at sinabing sa akin. At mamatay ka laban sa akin. Kailangan ng tsuyan, nais ng Diyos na mamatay ka. Ipinadala ka ng matanda sa pagmumuni-muni. Nakita niya ang maingat niyang anyo na kinakagat ang kanyang mga ngipin sa sakit upang maiwasan ang kanyang kamahalan, panloob na kasiyahan, parang pusa at daga na tumatawa. Haha, hindi na kailangang matakot o mag-alala pagkatapos mong mamatay. Lahat ng negosyo ng unyon ng manggagawa, alagaan ko, haha, ligtas. Kang mamatay. Lumitaw ito sa balat ng langit. Gusto kong kumilos. Mahangin ang langit ngayon. Tinakpan ng itim na ulap ang kalangitan, dumadagundong, bawat kulog ay umaalingaw sa hangin, 8 direksyon, kung saan lumilitaw ang mga ulap, maaliwalas ang langit na walang ulap. Noon ang panandaliang naging makapal na itim na ulap, the more na kumikislap ang mga ulap. Ito ay patuloy na nakatutok sa lawa. Anong nangyari dito? Lahat ay natatakot na tumingala. Pinagmamasdan ang langit na nagiging dagat ng kidlat, palakas ng palakas ang kidlat ng katalinuhan. Dahan-dahang nagiging asul sa kalaunan, ay nagpapakita pa ng mga palatandaan ng pagiging lila. Tsay ang langit at ang lupa ay nagbabago at ang hangin ay nagsisimula ng magsimula. Anong nangyari? Ang tanga din ng hangin. Natigilan sa lugar, nagtatakang sabi ni Chaimin. Sabi mo kagabi maganda ang panahon. Gawing muli ang kulay ng SA, pinandilatan siya ng mga sundalo. Ngunit sa mga mata na puno ng bigat, nakatitig sa mga ulap sa langit, ako ay natatakot. Lahat ay natatakot. Mabilis na pagwawaldas, 4 gilid, takot na biglang tamaan ng kuryente. Ang mga sundalo ay tumingin sa templo sa takot at galit na sinabi. Ano ang ginawa mo sa 7 taong gulang? Ano ang mga electric pulse na ito? Nalilito din si Lord Lin, nakatingin sa kabila ng lawa. Ngayon ang lawa ay patuloy na umiikot. Hindi na kasing tahimik ng dati. Sa ilalim ng presyon ng langit at lupa, ito ay lumiliit. Chay, ang dami mong kinukuha na kuryente. Sa kalaunan ay nakondensed sa isang tiyak na antas, ito ay naging isang kidlat. Pindutin ang pinakamarahas na garapon ng salamin, parang dragon head.
Kinaladkad ang mahabang ulo sa lawa agad na naging asul ang buong lawa nasira ang tubig. Parang salamin na biglang nabasag. Ang bula ay pumailang lang sa langit abutin ang apat na panig tulad ng ulan ang pinakamarahas na garapon ng salamin ay 8-stage magic lamang. Paano natin mapipigilan ang siyam stage matapos ihinto ang ilang pagsalakay sa buhay ay nasira sa asul na electric crib isang imaheng katawan na lumilipad mula sa loob ang espada sa kanyang kamay ay kumikinang sa liwanag. Ang lahat ay ipinanganak sa gulat. Malalaking bukas na mag-aaral nakatitig sa pamilyar na katawan ni Kya, kailangang uminit ang mata ang mga luhang umaagos ay nakipagkasundo sa bumabagsak na tubig hindi nila matukoy ang isa-ti-isa. Ang imahe ng katawan ni Kya ay parang pagtapak sa kidlat. Bawat hakbang sa ilalim ng aking mga paa. Ngunit ito ay isang kidlat. Ibunyag ang larawan ng pinakamarahas na glass vase sabi ng Korean voice, hindi maganda ang tenga ko. Sinong nagsabi niyan ngayon lang? Gusto kong ipadala ang aking mga kaibigan sa langit. Saglit na namumukod tangi ang mataas na lalaking ito. Hindi inaasahan ng mga katabi ng crane na mamamatay sira iniwan ang mga starling na mag-isa na nakatayong mag-isa ang langit ay nasa ilalim ng kanyang hininga. Hindi ko maiwasang mahuli. Biglang pumutok ang mga mata niya. Tumingin sa langit. Sabi ng hangin ra. Tapos sira na naman ang boss. Gusto kong marinig ito ng kaunti pang malinaw. Ang buong katawan ng Great Crane huminto ang kanyang mga mata. Parang siya mismo ang tinamaan. Ang buong katawan ay lubhang hindi natural. Isa siyang martial artist. Tinitigan ng isang martial artist, ipinanganak ng takot. Habang nagpanik ako sa loob, mas lumalabas ako sa likod. O wag mong sabihin ang paglisan sa mundong ito ay hindi lahat ng sasabihin. Eyelids livan paminta itinaas, hindi mahuhulaan na optical na pagbubukas at pagsasara may kumikislap pa nga doon. Binaha ang photoelectric blue lumiwanag siya tulad ng langit. Ang langit ay bughaw sa loob ng 1,000 milya. Bilyon-bilyong taon sa ngayon, ang planeta ay walang kamatayan. Sinasabi ng mga nagtitiis na puwersa na siya ay nagtagpo sa ilalim ng aking espada. Itinaas ni Leon Lai ang North Korean Celestial Sword malamig na nakatingin sa ibaba. Disdain para sa pinsala pakiramdam ng mga tao ay may yelo sa puso. Basta dumaan ka sa sarili mo. Upang maunawaan kung gaano kadalas tumataas ang titig na yon kristal na liwanag ng swordplay isang espada ang naputol sa North Korean Celestial Sword bumuo ng isang aura tulad ng tubig condensing sa kristal na liwanag kapangyarihan ng Chai parang mga bituin sa langit na nahuhulog sa lupa. Sa condensed sword body na Thian Loy Chai Force naputol din siya ng espada. Isang espada ang naglaslas kaya tumahimik ang lahat. Ang oras sa sandaling ito ay hindi kumikibo. Isang espada na lang ang natitira sa langit. Walang lay, wala. Condensed sword aura crystal shot out Chai ang katawan ng Oriental Crane ay muling nabuo isang espada ang iginuhit patungo sa kanya. Natakpan nito ng espada ng liwanag. Alam ko kung gaano kalakas ang espadang ito. Ito ay hindi lamang ang asul na ilaw. May garden sa paligid. Patuloy na pinupunan ang espasyong ito kahit martial artist siya. Sa puso ko ipinanganak din na walang magawa at desperado kapag ang kamatayan din ay dumaloy sa buong katawan hindi ang matanda ay isang martial artist. Paano mamamatay ang sa kamay ng martial arts na baliw siya sa sandaling lumitaw ang pakiramdam ng kamatayan at sa parehong oras, ito ay puno ng mga gawa-gawa na pangitain. Bagaman sa sandaling ito ang kapaligiran sa paligid ng tao, dahilan va negosyo tao, ngunit ang kanyang galit ay nagtagumpay sa martial arts master ligaw-ligaw-ligaw ang mga crane ay nabubuhay ng 3 oras. Ang kapaligiran ng katawan ay namumuo sa tuktok ng hangin ang larangan ng kapasidad ng Chai ay mabilis na lumiliit bumuo ng isang depensa sa paligid ng mga tao siya ay kasing totoo. Makikita mo ito. Sa kanyang kamay mayroon siyang paaralan ng awa. Echoing ang long echoing ang mga lugar horror sa isang kisap mata pero martial artist din siya. Inilagay sa celestial martial world din ang nangungunang peking kapangyarihan sapat na ang maging bayani. Sa buong buhay niya, nagkakaroon siya ng sensitivity. Ang reaksyon ng manlalaban gumagana ang lahat sa ngayon. Hindi pa ako nakaramdam ng ganito kalapit sa kamatayan. Hindi na siya kontento na makaramdam ng kahihiyan nagpa siya si On na pindutin ang kristal na ilaw tumama sa sibat na Fuong Thian Crane ang nagniningning na aura ng tao ay sumasakop sa 4 na panig gitna sa paligid ng tin kuwang ito ang siyam.
Nayugto ng puwersa. Dumiretso sa larangan ng depensa kaya 1-2 ang tatlong landas ay hindi mabilang na mga kidlat na patuloy na tinatamaan ito ay tulad ng paghila ng isang daliri sa kalooban. Ay nag-condensed out ng libu-libong armas martial artist. 4 ang emperador ay natatakot sa 7 panloob na kulay malamig sa sukdulan ang hatak ng terorismo kumurap tumitingin sa mga depensa ng Southern Crane na punit at pagkatapos ay direktang hinampas siya. Kahit na pinigilan ng paaralan ni Lance ang espadang kuwang talagang hindi napigilan ang siyam na pamilya sa pagkuha ng chai-chai pagkatapos umakyat sa drome sa isang kisap mata sa wakas ay kumukuha ng kuryente sa katawan mapait na sigaw niya. Dahan-dahang hilahin ang kapangyarihan hanggang sa dulo. Hindi matiis ang katawan ng SRA Crane, hindi nagtagal ay kumupas ang mga bones ra mahabang buhok na nakatayo na parang karayom nakakatakot ang mga tao. Pagkatapos ng laban, hindi nagtagal ay naglaho ang maitim na ulap sa langit. 1,000 milya ng maaliwalas na kalangitan upang maibalik ang orihinal na anyo, ngunit wala na rin ang lawa sa lupain ito. Wala akong makita. Nakita ko na lang ang gumuguhong lupa. Lahat ay takot na takot sa langit. Pakiramdam tuyong lalamunan, ngunit si Fang Qianhe, na may hawak ng sibat ng paaralan, ay nakatayo pa rin doon. Ngunit pagkatapos ay dumura ng isang higop ng sariwang dugo. Ang enerhiya ng katawan ay mahina at ito ay 10 taong gulang. Mahabang kung idinikit niya ang ulo niya sa lupa. Sa lupa na ginamit upang takpan ang katawan. Nakatingin sa salamin mula sa malayo. Panic screamed na hindi pumunta dito, inaamin ko ang pagkatalo, lubos kong inaamin ang pagkatalo. Ginamit niya ang sibat bilang isang tauhan. Walang tigil na likod sa likod, walang magawa siyang tumingin sa lahat. Nagmamadali siyang tumingin sa kabubatan. Sa bibig ng pinuno ng pagdiriwang iligtas mo ako, iniligtas ako ng Panginoon. Gustong lumabas ni Billy at makipag-usap. Bigla kong nakita ang mga mata ng Panginoon. Tumingin sa kanya sa dalisay ng mga mata na nagdadala ng pagkakaiba na babalot ang Blood Moon. Ginulat siya nito. Ang lightsaber ng North Korea ay kasing talas ng araw. Nagbibigay liwanag sa mga lugar reflexes sa kanyang mga mata. Takot na takot akong lumabas pagkatapos ng isang hakbang. Hindi ako nangahas na lumabas para tumulong. Ang hakbang na ito ay nagpanik sa mga tao sa labas. Mahirap intindihin pero walang tumatawa. O hamakin dahil nararamdaman ko ang langit. Natatakot ako na maliban sa siyam na Diyos, walang makakalaban. Ililigtas kita. Ang taong gusto kong patayin. Sa mundong ito walang makakaligtas. Dahil sinaunang celestial item sa iyo, psikolohiya van layunin binuksan, higanting transportasyon ng espiritu agad na bumaril ng sinaunang hangin tay para maputol sa hangin, hindi, ayoko. Nakikiusap sa iyo, pabayaan mo na ako. Wala na sa kapangyarihan ang hangin. Siya ay ganap na nakakalimutan sa lakas ng hangin. Kahit na ito ay antibody injury. Hindi rin ako makatayo. Veo ang tunog ng pagbasag, tingnan ang bungo, direktang lumilipad ang langit sa langit, ang sariwang dugo ay bumubulusok na parang mga batis na umaakyat ng ilang metro ang taas, ang dugo ay pula at ito ay napakatalino. Pinapalamig nito ang puso ng lahat. Ang matalinong imahe ng teorya ng Van Pepper ay nagpalalim sa emperador sa puso ng lahat, isa pa sa utak, kamamatay lang ng langit. Masyadong malaki ang visual impact sa mga tao. Sa loob ng ilang minutong katahimikan, tanging tunog ng dugo ang natitira. Paunti-unti ang dugo. Ang tunog ay humihina. Naiintindihan na ngayon ng mga tao ang kanilang nakikita. Hindi ito ilusyon. Ito ang tunay na patay na Crane. Kahit na ang lahat ay natakot sa tuktok, ngunit sa loob nito ang pinakamalalim na katakutan, ito ay upang maging maingat sa Lam. Iniisip ng ilang tao na siya ang numero 1 kaaway. Gusto rin ng panaginip na mamatay siya. Nasa gilid niya ang pangalawang lalaki. Ang kapangyarihan ay hindi masyadong malaki. Ngayon ay namamatay na siya sa harapan ko. Ang martial arts ay parang ordinaryong tao lang. Kung ang kanyang ulo ay pinutol, siya ay mamamatay na walang ulo. Timog apoy sa mahabang panahon, walang nagpakitang emperador. Martial art pa rin ang pagkakaroon ng supreme mind, ngayon lahat ay nakatuklas. Kapag normal na tao lang talaga. Walang pinagkaiba. Sa harap ng mas malalakas na tao. Uod lang ng langgam. But fake powers, ganyan kamatayan, lahat ay humihinga ng malamig na hangin. Ang buong katawan ko ay kasing lamig ng yelo, nakatingin sa balikat ko.
Umiiral ang martial arts, ngunit walang pinagkaiba sa pumatay na kahawak lang siya ng makapangyarihang espada. At direktang pumatay ng martial artist, bakit may ganitong mito? Ang hirap kasing paniwalaan kapag namatay ka. Pero kahit anong mangyari, walang nangahas na maging malay sa sarili sa pakikitungo kay Vandao. Maging ang kalaban ay patuloy na natatakot. Ngunit sa loob, lalong nag-iisip ang kalaban. Ngayon lang, ang 9 na taong gulang ay hindi niya naintindihan. Ito ay dapat nakalooban ng Diyos. Mahirap pakalmahin ang kalaban sa loob. Walang tigre ang Diyos. Ang pinakamakapangyarihang martial arts sa alamat ng basi hatong ngunit maaari mong tawirin ang dalawang mundo ng pagpatay. Diyos ko, kailangan nating makamit ito. No regret ang presyo siya ay nagkaroon ng 9 na yugto ng buhay at naging isang maladyos na figura. Hindi lang siya. Kahit si Chamin ay nag-isip. Sa harap ng hindi mabata na panginginig ng boses sa loob-loob ay mabilis na isipin kung paano ito gagawin. Upang makuha ang pamamaraang ito.